Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom.' Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?' Sasabihin ng hari, 'Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa.' At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.' Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Si Kristo ang hari ng buhay ko. Ito ang unang katotohanan na sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. May inihanda ang Diyos na silid sa kaharian niya para sa atin simula pa ng likhain ang daigdig. Ibig sabihin, ang hangarin ng Diyos noong tayo ay likhain ay makabalik sa piling niya. Handog ng Diyos ang buhay at paraiso para sa ating lahat. Inihahanda tayo ng Ebanghelyo para sa kaharian ng Diyos at ipinapaalala sa atin ang magiging batayan ng paghuhukom sa atin, ang pag-ibig sa kapwa, lalong-lalo na yaong mga higit na nangangailangan. Tandaan, magiging handa tayo sa kaharian ng Panginoon kung ngayon pa lang ay naghahari na siya sa ating mga puso at kalooban. Masasalamin ito sa ating mga ginagawa araw-araw para sa ating kapwa. Pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay ng maiinom sa mga nauuhaw, pagpapatuloy sa mga taong walang matuluyan, pagbibigay damit sa mga taong hubad, pag-aalaga sa mga may sakit at pagdalaw sa mga bilanggo. Magandang paalala ang sinabi ni Santa Teresa ng Calcutta ukol sa paggawa ng mga kabutihan. Aniya, hindi raw sa dami ng ating mga nagagawa tayo tinitingnan ng Diyos, kundi sa dami ng pag-ibig na mayroon ang puso na gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Si Jesus ba at pag-ibig kay Jesus ang dahilan natin sa pagtulong? Kung gayon, tunay ngang nagiging daluyan tayo ng pagliligtas ng Diyos. Kasama ng pagkain at inumin,
Busugin natin ang mga taong nagugutom sa salita ng Diyos at pawiin ang uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Patuloyin natin sa ating tahanan ang mga itinataboy ng lipunan. Bigkisin natin sa init ng yakap ng pagkalinga ang mga hinubaran ng dignidad ng kasamaan. Alagaan natin ang mga may sakit ang kaluluwa sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila ng mga sakramento at palayain natin ang mga bilanggo mula sa tanikala ng kasalanan. Alalahanin natin na sa mga simpleng hakbangin na ating maaaring gawin kung ang puso ay bukas sa maraming kabutihang kayang gawin ng Diyos, maaaring lumalim pa ang ating mga magagawa. Sabi pa nga ni Santa Teresa, kung hindi raw natin kayang pakainin ang 100 tao, magsimula sa isa. Magsimula kahit sa maliliit na hakbangin at ialay mo sa Diyos ang maliliit mong nagagawa. Ang Diyos sa kanyang kabutihan ay pagyayamanin sa malaking biyaya ang maliit mong ginagawa. Nagsisimula ang paghahari ng Diyos sa maliit na itinatanim niya sa ating mga puso. Nawa ay humingi tayo ng tulong sa Kanya upang mapalago natin ang kaharian niya sa ating buhay at sa mundo.